Guys, nandito ako ngayon sa baba namin, dito lang sa bahay. At nagkakapi ako dahil nga hindi ako nakapagkapi kanina sa office. Pagka wala tayong kausap, guys, magkape na lang tayo. Nakakapagpa-relax talaga pag magkakape ka kahit na marami kang iniisip. Sabayan lang natin ng kape. Yan, nababawasan na yung ating pagka-stress. Oo, talagang nai-stress. Oo naman guys, hindi lang halata. Hindi lang halata na marami tayong problema. Namalengke na nga po ako kanina bago ako umuwi dito sa bahay kasi guys, bukas magjo-duty na naman po ako. Kaya sabi ko, mamimili na ako. Although may mga tira pa naman dyan guys sa ref, pero kasi paulit-ulit na lang yung niluluto ni nanay. Nakakasawa rin po na na laging isda, chicken. Gusto ko po sana yung mga adobong sitaw na naman. Kasi guys, alam nyo naman tayo, napakasimpleng tao lang natin. Napakasimpleng tao lang natin, hindi naman tayo naghahanap ng mga masasarap na ulam. Kung ano lang yung kinaya natin, yun lang yung ating lulutuin ngayon. Sa ngayon. Sa ngayon nang wala tayong budget. Madilim na nga po dito. Pero guys, syempre kitang-kita mo pa rin yung mga dumadaan dyan sa labas. Tingnan nyo nga. Papakita ko sa inyo guys. Dahil nga, ito, nakaupo ako dito pero kitang-kita nila ako dyan. Pero nakikita ko rin sila na padaan-daan dyan sa harap. Masarap po kasi yung hangin pagka ganito parang nawawala yung init guys. Kaya may konting hangin din na pumapasok. Kasi nga yung gate namin guys at yung bakod namin is cyclone kaya lusot-lusutan siya. Tingnan nyo. O, di ba napaka-presko. Talagang pasok yung hangin. Mainit po kasi sa buong maghapon na naka-uniform tayo, talagang kulob na kulob. Yan. Nakapagpalit na tayo ng ating pambahay, syempre. Pagka ganyan guys, 'di ba? Uwi tayo ng bahay tapos syempre magbibihis tayo. Masarap sa feeling kasi nga presko. Yan, may hangin tayong nalalanghap. Napakatahimik dito guys, peaceful. Oh. Mas masarap sana kung meron kang pag-uwi mo, meron kang kausap, 'di ba? Pero sa ngayon itiis-tiis muna. Si Yayan po kasi nandoon sa taas, nanonood. Hindi naman po pwedeng ibaba ko siya kasi nga marumi na dito guys at nakaligo na siya, nakalinis na siya. At ready na sa pagtulog. Alam niyo naman si nanay talagang ready yan siya lagi. Ready sa pag-aasikaso kaya yan. Ito nga po pag akyat ko ito yung bumungad sa akin. Ito yung apo ni nanay. Lagi talaga itong nakasilip sa akin. Sabi nga ni nanay talagang ina-admire niya raw ako. Hindi ko naman alam kung ano naman. At yan na nga po si nanay at si Yayam nanonood na halos wala na pong gagawin kasi si nanay niyan guys. Kaya nilalaro niya na si Yayam. Talagang pwede na rin po siyang iiwan. Naglalaro na po mag-isa. Pero nga pagka nakikita niya tayo, pag nakikita niya akong parating or nandyan sa loob ng bahay, akala mo magnet. Talagang hindi siya maghihiwalay sa akin. Syempre, porque nga naman nanay, ganoon talaga. Pagka breastfeed daw po talagang yan, napakalambing ng bata. At isa pa sabi nga po nila ng mga matatanda, ibibihira daw magkasakit. Abay, totoo naman po talaga and very thankful din po talaga ako dahil nga simula nung baby siya, talagang pinadede ko na siya guys, pinabreastfeed ko na. And siguro mga after a month, ganun, saka ko pala siya minix para pagka aalis ako or may pupuntahan, pwede siyang dumede at hindi siya magugutuman. At yan nga guys, kung makikita nyo, di ba, copy is life talaga kahit saan tayo pumunta, kahit na mga kapitbahay or sa office, yan, dito sa bahay, kita nyo naman, gabi na, nagkakape pa ako. Dahil nga guys, nakaka-relax talaga pagka nagkakape ako. Yan, nakakalimutan ko silang lahat. Joke, charot. Nakakalimutan ko ang mga problema. Kanina nga po, bago ako umuwi, bumili ako sa may Santa Monica or doon malapit lang din po sa highway ng mga barbecue or pwedeng kainin ni Yayam. Dahil first time ko guys bumili ng ganun. Dahil nga lumalaki na siya, kailangan na natin ipatry yung mga pwede niyang kainin para masanay siya. At syempre, yung mga masusustansya lang din talaga. Sinadya ko nga po talaga umuwi ng ganong oras para makabili pa ako at saktong paglabas ng mga nagtitinda ng barbecue, guys. Kaya, ayun, hindi naman din tayo mamimili ng pagkarami-rami, di ba? At saka, syempre, sasabayan ko na rin ng mga pang-ulam namin, mga lulutuin ni nanay para kinabukasan. Ganun talaga dahil nga baka hindi ako umuwi ng buong maghapon. Syempre duty tayo guys. Duty ang lola ninyo kaya buong maghapon tayo sa opisina. Dati po kasi nung nandun yung pamangkin ko sa bahay, nakatira pansamantala guys siya po yung nagluluto at siya rin yung namimili. Kaya wala akong problema pag umuwi ako sa bahay galing ng office or may mga pupuntahan ako, hindi ako namumroblema na magluluto pa ako or mamamalengke dahil nga po pinagtutulungan na talaga nila ni nanay kung ano yung mga gagawin sa bahay. Pero yung pamangkin ko talaga nakafocus lang guys sa pagkain dahil nga paborito noon yung pagkain. Basta pagkain talaga paborito no. Kaya ayun nung umalis siya medyo malungkot. Siyempre guys, mag-iisip tayo ng mga lulutuin. At pagka ganitong dumadating yung hapon, oras na ng uwian mamumroblema pa tayo kung ano yung mga
pwede nating ulamin sa umaga or sa gabi dahil nga guys, mas maganda talaga yung may katuwang ka na nag-iisip sa loob ng bahay. Pauwi na nga po ako ngayon at napansin ko nga ito, yung mga bata dito sa loob ng kampo naglalaro. Siguro ay nag-aantay din sa kanilang mga magulang. Dahil nga guys, yung mga bata rito na naglalaro malamang taga rito rin yung kanilang mga magulang dito rin sa loob ng kampo nagwo-work. Kaya relate din ako sa mga ganyan guys dahil nga dati yung mga anak ko nung maliliit pa talagang dinadala ko yan sila dito guys, lalo na pag magjo-duty ako, which is hindi dapat dahil nga syempre hindi mo magagawa yung mga gagawin mo sa office, pero buti na nga lang yung mga anak ko nung time na nagjo-duty ako nakasama ko sila, mababait sila guys, pero nga nauso na kasi noon yung cellphone, kaya buti na nga lang dahil kahit pa paano nakatulong din naman guys dahil nakakapagpa-relax sa kanila at syempre hindi kanila guguluhin sa iyong work. Yun nga lang guys, syempre as a police hindi mo naman talaga alam kung ano yung mga activity nyo that day or yung kung meron bang operation o wala, kaya ayun guys, no choice talaga ako. Kaya nung time na nakapag-duty po ako minsan, tapos dala-dala ko yung aking mga, tapos kailangan na merong babae na magsi-security. At that time guys is talagang madaling araw. So no choice ako, iniwan ko yung mga anak ko. Kawawa naman nga. Pero okay naman din at talagang yakang-yakan na rin naman nila. So kinabukasan pinasundo ko na lang. Kasi nga guys, nung araw ng duty ko na yun wala po akong bantay. Kaya ganun talagang tayong mga nanay todo sacrifice. Lalo pat yung tatay wala at nasa malayo. Wala tayong ibang mahinga ng tulong. Kaya ganun, may time talaga na ganun, hindi natin maiwasan. Kaya hindi po talaga madali yung maging isang working mom. Lalo pat hindi lang iisa yung anak mo na inaalagaan. 2, 3 yan guys. Kadalasan pa nga pagka oras ng ating trabaho, 'di ba? At talagang kailangan tayo ng mga anak natin sa school, ipapatawag, may meeting or may mga activity, event na kailangan nating attendan. Talagang 50-50 yung ating desisyon. It's either pupunta ng school, mag-attend or gagawin natin yung ating mga trabaho na dapat din talaga or napaka-importante rin talagang tapusin sa office. Kaya saludo rin talaga ako doon sa mga magulang na single mom, single parent guys. Tapos kinakaya nila na pag-aralin yung kanilang mga anak na hindi lang iisa, 2, 'di ba? So malaking sacrifice yun guys dahil syempre yung mga magulang natin tinitiis yung luho ng sarili, ng katawan para lang may provide para sa mga anak. After ko nga pumamalengke ng aming lulutuin para ngayong gabi dumaan ako dito guys sa bahay ng nanay ko. Naalala ko nga po kasi meron palang mga gulay doon sa kapitbahay, doon sa pinsan ko. Parang yung tawag doon guys is katuray. So hingi sana ako doon sa pinsan ko, yung pala natanggal na nila or wala na, kumbaga pinutol na nila yung mga puno. Kaya dito na lang ako sa nanay ko nanghingi dahil marami rin yan siyang mga tanim ditong gulay at syempre yung malunggay, yun yung pinaka-importante natin hihingiin dito guys dahil alam ko meron yan yung nanay ko. Kasi before guys, marami rin akong tanim doon sa bahay. Kaya lang pinangtatanggal din ng maniglinis doon, pinangpuputol niya yung aking mga tanim. So sayang nang hinayang ako guys dahil nga malaki na yun. So instead na bibili pa ako, dito na lang talaga namang sariwa yung ating makukuha at marami pa. Kaya no, buti na nga lang po naabutan ko yung nanay ko dito kasi nga paghapon bumababayan siya doon sa farm lot sa baba dahil nagpapakain po siya ng mga hayop na inaalagaan niya. At yan, nakita ko talagang inassist niya tayo guys. At yan, habang nangunguha po tayo lumabas ito yung kapatid ko. Naku, lasing po. At nangungulit, alam ko na naman ito yung mga dinidikit-dikit niya sa akin. Talagang gusto na naman humingi ng pambili. Ganyan po talaga yan at sanay na ako dyan guys. Ayan po ay sumunod sa akin kaya ganyan yan siya. Pero hindi na rin naman natin dapat napatulan. Intindihin na lang natin dapat mahaba ang ating pangunawa dahil nga sanay na ako sa kanya guys. Kaya lang minsan may time din guys na nakakatuwa din yan siya. May mga joke din siya na talagang matatawa ka. Yun nga lang po palaging lasing. Pero pagka hindi naman siya lasing guys, naku, mabait yan. Talagang nagtatrabaho rin yan siya. Nagtatrabaho siya pagka gusto niya, timing lang. Buti na nga lang yung asawa niya po may work at mabait, nakakaintindi rin minsan. Hay, nakaganon talaga guys. Walang perpekto sa pamilya. Ganun pa man, mga magulang po lang po talaga ang nakakaintindi sa mga anak. Kaya maswerte po tayo na meron pa tayong mga magulang sa tabi natin. Meron pa tayong mga magulang na nag-iintindi sa atin. Kasi guys, kahit na sabi nga nila, kahit na gaano kasama ang anak, talagang natitiis siya ng magulang. Kahit na nga guys, minsan may mga asawa na nasa poder pa rin ng magulang. Pero guys, iniintindi yun ng magulang natin dahil nga gusto nila tayong tulungan, gusto nilang mapabuti tayo. At syempre, ma-improve natin yung sarili natin. Kahit na may pamilya tayo, gusto nila maging maayos ang pamilya na
kung anong meron ka. Kaya nga po madalas sa mga magkakapatid, pagka nawala na ng magulang, nagwawatak-watak na guys. Kaya habang buhay pa yung mga magulang natin, alagaan natin at ipakita natin yung ating pagmamahal sa kanila para kung sa ganun wala naman tayong pagsisihan, di ba? Habang buhay pa sila, mahalin natin at irespeto natin. Para sa ganun, tularan din tayo ng ating mga anak dahil nga may mga anak na rin tayo guys. Kaya kailangan ipakita natin yung tama. Hanggang sa muli, salamat sa panonood. Bye-bye po.